Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Alfonso Galvez, 45 anyos na ngayon. Isa po akong ordinaryong empleyado sa kasalukuyang nakatira dito sa Maynila. Pero ang kwento pong ito ay hindi tungkol sa akin. Isa po itong kwento ng aking kabataan. Nangyari noong taong 1980 sa isang liblib na baryo sa Mindoro. At tungkol ito sa aking lolo Teban na matagal nang pinaghihinalaan noon bilang isang gabunan. Bata pa lang po ako noon, 12 anyos lang. Sa totoo lang, kahit ako ay takot din sa kanya noong una. Tahimik kasi si lolo, madalas nag-iisa at kapag gabi, wala na siya sa bahay. Pero mahal ko si lolo. Dahil siya lang ang taong hindi ako sinisigawan kahit magkamali ako. Lagi niya akong tinatawag sa palayaw kong Ponso. Ponso, huwag kang lalapit sa ilog paglampas ng hating gabi. Hindi mo alam kung ano nandoon. Sabi niya minsan habang nag-aayos siya ng mga tuyong dahon sa loob ng garapon. Bakit po lolo? Hindi para sa bata ang lugar na yon. May mga mata sa tubig. May mga hindi mo dapat makita. Ang hindi ko alam, hindi lang pala basta kwento ang mga babala ni lolo. Lahat pala ng iyon ay totoo. Noong gabing iyon, Biyernes, nagkayayaan kaming maglaro ng tago-taguan ni Naselo at ang mga pinsang ko. Sa may sapa kami nagtago. Gabi na noon, mga alas 9, pero hindi kami pinansin ni inay dahil akala niya andun lang kami sa likod ng bahay. Nagkahiwa-hiwalay kami ng taguan. Ako nagtago sa likod ng malaking puno. Bigla kong nakita si Selo, hindi kalayuan sa kinaroroonan ko. Pero parang may kakaiba sa kanya. Hindi siya gumagalaw. Parang tuod. Nakatingin lang siya sa kawalan. Selo? Bulong ko, pero hindi siya lumingon. Nilapitan ko siya. Nang malapit na ako, bigla siyang tumingin sa akin. Pero hindi na siya si Selo. Ang puti ng mata niya, halos wala ng itim. Ang bibig niya nakanganga na parang malalim na hukay. At ang amoy bangkay talaga. Nang hahawakan niya sana ako, may sumigaw. Ponso, lumuhod ka! Si Lolo Teban. Dala niya ang baston na may ukit ng araw at buwan sa magkabilang dulo. Nasa kabilang gilid siya ng sapa pero bigla siyang nasa tabi ko na. Hindi ko alam kung papaano. Tinapat niya ang baston kay Selo. Nang maituro yun sa kanya, sumigaw si Selo. Hindi boses bata, kundi parang boses ng matanda na babae at lalaki na pinagsama. Biglang nagliyab ang paligid niya at tumalsik siya sa ilog. Nilapitan ako ni Lolo. Pinatong ang kamay niya sa balikat ko. Ponso, hindi na siya si Selo. Kailangan nating hanapin ang totoong Selo bago sila makabalik. Kinabukasan, sinabi ni inay na wag na raw akong lumabas. Pero si Lolo, sinama ako papunta kina Mang Ompong. Ayos na ba ang itim na langis? Tanong ni Lolo sa kanya. Oo Teban, kinuha ko na mismo sa punso ni Camela. Pero sabi niya, di raw magtatagal, darating na ang mga amanduwa. Napatingin si Lolo sa akin. Punso, ngayon mo lang maririnig to pero kailangan mo na rin malaman. Doon po nagsimula ang lahat. Sabi ni Lolo, matagal nang may gumagalaw sa mga kagubatan tuwing 13 ng buwan. Mga nilalang na hindi basta-basta. Mga sumisipsip ng kaluluwa, hindi lang dugo. Ang pinuno nila ay si Amandagwa, ang tinuturing na pinakamatandang nilalang ng dilim sa Mindoro. Nais nitong pasukin si Lolo at gawing masamang gabunan. Isang tunay na aswang na kumakain ng tao o sino mang mga bata. Pero tumanggi si Lolo. Pinili niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para lumaban, hindi para sumama. Mula pa noong bata pa ako, isa na akong gabunan. Pero hindi ako pumapatay. Hindi ako nagnanakaw ng sanggol. Ang tungkulin ko, pigilin ang mga tunay na halimaw. Paliwanag ni Lolo.
Nang sumapit ang gabi ng ika-13, bigla na lang nag-brown out sa buong baryo. Malakas ang ulan, walang kuryente, puro kandila lang ang ilaw. Doon ko nakita ang isang anino ni Inay, nanginginig habang yakap-yakap ako. "Nasaan si tatang mo?" tanong niya. Hindi ko na rin po alam ang gagawin ko. Lumabas siya bago pa man bumuhos ang ulan. Lumipas ang ilang minuto, bumalik si Mang Umpong, duguan ang braso, may galos sa pisngi. "Minda, nasa labas si Teban. Nagsimula na." Pagdating namin sa labas, basang-basa ang paligid. Ang putik, halos lampas na sa bukong-bukong, at ang hangin parang may dalang ungol ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Nandoon si Lolo Teban, nakatayo sa gitna ng 5 bilog na bato. Sa bawat bato, may mga nakapatong na mga dahon ng alagawa at mga tuyong bulaklak na galing paraw kay Camila. Nakita ko kung papaano pinisil ni Lolo ang palad niya. Umagos ang dugo sa gitna ng mga dahon at nilagyan niya ang baston niya ng sariling dugo. Tumirik na ang mga mata niya, pero hindi sa galit o sakit, kundi sa isang bagay na mas malalim, parang pag-aalay. May nilalabanan na siyang hindi namin nakikita. Biglang humugong ang paligid. Hindi ito hangin, parang sabay-sabay na paghinga ng napakaraming nilalang mula sa kakahuyan. Si Mang Umpong, hawak-hawak ang itim na langis, tumabi kay Lolo. "Teban, nararamdaman ko na papalapit na sila." Tumango si Lolo, saka tumingin sa direksyon ng mga kawayan. "Huwag kayong lalapit kahit anong mangyari." Lo, wag niyo akong iwan!" Tawag ko at nanginginig ang boses ko. Ngunit hindi na siya lumilingon. Maya-maya may lumabas mula sa kakahuyan. Hindi isa, hindi dalawa, kundi mahigit 10. Mapuputla at mahahaba ang leeg at ang mga mata pulang-pula, parang sinindihang baga. Ang ilan sa kanila ay nakakapit pa ang mga pusod. Mga mukhang bata pero baluktot ang katawan. Mga halimaw na hindi na marunong magmahal. Ang mga iyon ang tinatawag ni Lolo na mga alipin ng Amandagwa. Umikot sila kay Lolo. Ang basto niya itinutok sa lupa, saka siya lumuhod. Umusal siya ng salitang hindi ko alam. Hindi Tagalog, hindi rin Latin. Parang wika ng mga puno ng hangin. Maya-maya, bumigat ang paligid. Ang kandila na hawak ni Mang Umpong bigla na lang namatay. Tumigil ang ulan, pero mas lalo kaming kinilabutan. Saka siya dumating, si Amandagwa. Hindi ko masabi kung lalaki o babae, pero ang katawan niya punong-puno ng galis, tila balat ng ahas. Ang mukha niya ay walang ilong. Ang bibig niya nakangiti pero may tuloy-tuloy na dumadaloy na itim na likido mula sa gilid ng kanyang mga labi. "Gabunan, sumuko ka na," sabi ni Amandagwa. Hindi siya sumigaw, pero narinig sa buong paligid. Tumayo si Lolo. "Hindi ko pinili maging gabunan para sumunod sa inyo." Lumapit ang isa sa mga alipin ni Amandagwa. Tumalsik agad ito palayo nang maituro ng baston. Nagsimula na ang laban. Isang nilalang ang tumalon kay Lolo, pero inikutan niya ito at tinamaan sa leeg. Parang papel lang ang katawan ng halimaw. Sa bawat hampas ng baston ni Lolo, may umiilaw na mga hugis sa ere. Mga simbolo na hindi ko kilala, pero malinaw na makapangyarihan. Habang nangyayari yun, hinila ko si Mang Umpong palayo. "Ponso, huwag kang lalapit. Hindi para sa mata ng bata ang labang to." "Hindi ko iiwan si Lolo." Umiyak si Inay nang marinig niya ang sigaw ko. Dumating siya. Hinahanap ako sa dilim. "Anong ginagawa mo rito, Minda?" Galit na sigaw ni Mang Umpong. "Narinig ko ang sigaw ni Alfonso. Hindi ko siya nakita sa bahay." Biglang sumigaw si Lolo. Tumama sa kanya ang isa sa mga nilalang. Tumagos sa balikat niya ang isang itim na sibat na galing mismo kay Amandagwa. Nadapa siya,
Tumutulo ang dugo sa lupa. Naglakad si Amandagwa papalapit. Marami sa inyong gabunan ang bumaliktad. Pero ikaw, Esteban, matigas ang ulo mo. Kung hindi mo ako kayang labanan sa gabi, paano mo ko lalabanan kapag ginamit ko na ang apo mo si Alfonso? Nang marinig ni Lolo yon, tumingin siya sa akin, saka biglang tumayo. Parang wala siyang sugat. Tandaan mo, Amandagwa, hanggat humihinga ako, hindi mo mahahawakan ang lahi ko. Itinayo niya ang baston, itinutok sa langit. May matinis na tunog ang sumunod. Napasigaw ang lahat ng nilalang. Ang mga mata nila biglang nagsilabasan sa kawalan, parang pinunit na tela. Niyakap ako ni inay ng mahigpit. Anak, huwag kang titingin. Pero hindi ako makapikit. Gusto kong makita ang lahat. Maya-maya, biglang nagsalita si Camila. Lumitaw mula sa dilim. Nagsimula na ang paghuhukom, Esteban. Ngayon na ang gabi ng pagpili. Camila, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Mang Ompong. Matagal ko nang alam ang darating na gabi na to. At alam ko, may batang makakakita sa katotohanan. Lumapit si Camila sa akin. Tinapik ang aking noo. Alfonso, anak ng liwanag at anino, tanging ikaw ang makakakita sa dalawang daigdig. Maya-maya, hinimatay ako. Pagmulat ko, umaga na. Nakahiga ako sa banig sa loob ng bahay ni Lolo. Tahimik ang paligid. Wala si Lolo, wala si Mang Ompong, wala si Camila. Lumabas ako at maraming tao sa labas. May pulis, may barangay, may osyoso. Nasaan si Lolo? Tanong ko kaagad. Walang sumagot. Nasaan si Lolo Teban? Ulit ko ng mas malakas. Lumapit si inay, hawak niya ang baston ni Lolo. Basa pa ng dugo sa dulo. Anak, wala na ang tatang mo. Hindi totoo yun. Iniwan niya yan sa harap ng bahay. Saka lang siya nawala. Walang iniwang salita. Wala rin bakas ng sapatos o parang naglaho na parang bula. Isang linggo ang lumipas. Tulala lang ako sa ilalim ng puno ng mangga. Doon ako madalas isinama ni Lolo dati para turuan kung paano mag-ukit ng kahoy. May iniwang kahon doon na nakatago sa ugat ng puno. Binasag ko ang padlock at sa loob may papela. Isang lumang larawan naming dalawa at isang pulseras na yari sa sinulid at buto. May sulat doon at ang nakalagay, Punso, kung kailan handa ka, suotin mo na ito. At tandaan mo, hindi lahat ng gabunan ay halimaw. May ilan sa amin nagpipili ng tama, kahit tinatanggihan kami ng liwanag. Napaiyak ako sa sulat na yon. Hindi ko maintindihan lahat ng nangyayari pero alam ko isang bagay. Si Lolo nilabanan ang kampon ng kadiliman para sa amin. Makalipas ang isang buwan mula nang mawala si Lolo Teban, hindi pa rin siya natatagpuan. Kahit ilang beses nang pinasuyod ang labas, ang kakahuyan sa may sapa at ang lumang punso malapit sa ilog, wala silang nahanap. Ni isang bakas ng tsinelas, dugo o anumang suot. Wala talaga. Pero ako, alam kong buhay pa siya. Alam ko kasi gabi-gabi naririnig ko ang baston niya na tumutunog sa labas ng bahay. Yung tunog na parang may kahoy na tumatama sa bato. Hindi siya nagpakita pero pinapaalala niyang nandyan pa rin siya. Isang gabi habang tulog si inay sa duyan, bumangon ako, suot ko ang pulseras na iniwan ni Lolo. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Walang buwan noon pero maliwanag ang paligid. Maliwanag hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa mga alitap-tap na parang sinadyang gabayan ako. Naglakad ako papunta sa lumang punso kung saan nagkita sina Lolo at Camila dati. Nang makarating ako doon may nakaupong babae sa tabi ng punso. Si Camila. Alfonso, handa ka na bang makinig? Umupo ako sa tabi niya. Ano po bang totoo, Camila? Totoo po ba talaga na lahat ng nangyari? At nasaan si Lolo?
Ang gabunan ay hindi lang ang nilalang, isa itong panata. At ang panatang yan, kailangan ipasa kung ayaw mo tuluyang lamunin ang dilim. Panata? Tumango siya. Pinili ni lolo mo na gamitin ang kanyang sumpa para sa kabutihan. Pero hindi habang buhay ang panata. Kailangan may susunod sa yapak. Hindi ako nakapagsalita. Kung hindi ikaw, Alfonso, baka ang lahi mo susunod sa'yo ang mahulog sa kamay ng kadiliman. Biglang lumamig ang hangin na may mga alitap-tap na nagsitakbuhan sa ere. Ang paligid unti-unting nagdilima. Tumayo si Camila. Ngayon ang 13 ng buwan, darating muli ang mga nilalang ng Amandaga. Pero hindi sila para kay Teban. Para sa'yo na sila. Bakit ako? Hindi mo na kayang baliwalain ang dugo na nananalaytay sa'yo. Gabunan ka rin, Alfonso. Pero ang tanong, alin ang pipiliin mo? Nang makauwi ako, tahimik lang ako sa bahay. Hindi ko sinabi kay inay ang tungkol kay Camila. Ilang araw akong walang imik. Si Mang Umpong minsang dumalaw at binigyan ako ng maliit na supot. May laman itong pinatuyong dahon, sinulid na pula at maliit na salamin. Sabi ni Camila, ikaw na raw ang bantay ngayon. Bulong niya. Anong bantay? Tanong ko. Bantay ng daan sa pagitan ng mundo natin at mundo ng mga nilalang. Nagsimula na ang pag-usbong. Hindi mo na kailangan tanggihan. Bakit hindi mo ba nararamdaman? At doon ko na nga napansin ang pagbabago. Tuwing alas 12 ng gabi, naririnig ko ang mga yapak sa bubong kahit wala namang pusa. May mga kung anong dumadaan sa gilid ng bintana, pero pagsilip mo, wala namang tao. Ang tubig sa balon may kulay na nakakaiba at ang mga hayop sa bakuran tila takot na lumapit sa akin. Hindi ko na rin makausap si Selo patapos siyang bumalik mula sa pagkawala niya noong gabing yun. Parang iba na siya, tahimik, lagi nakatitig sa kawalan. Minsan nahuli ko siyang nakangiti habang may sinasaksak siyang manika ng pinsan naming babae. Sinumbong ko kay nanay pero sabi lang niya baka raw may trauma si Selo at wag ko na raw pakialaman. Pero alam ko, hindi trauma yun. Isang gabi, habang natutulog si inay, may narinig akong kaluskos sa bubong. Bumangon ako. Kinuha ko ang supot na ibinigay ni Mang Umpong. Inilagay ko sa bulsa ang salamin at pulang sinulid. Lumabas ako. Hawak ang kandila. Sa may likod ng bahay, may nakita akong lalaki. Baluktot ang katawan pero mahaba ang buhok. Nakasuot siya ng puting sando na may mantsa ng putik at dugo. Hindi ko siya kilala. Boy, gusto mo bang sumama sa akin? Marami tayong makakain doon. Hindi ako sumagot. Masarap yung karni ng batang di pa bininyagan. Gusto mo ba yun? Itinapat ko sa kanya ang salamin. Bigla siyang napatras. Umusok ang balat niya. Tumalsik siya pabalik sa may damuhan. Maya-maya biglang lumabas si inay. Dala ang walis tingting. Alfonso, anong ginagawa mo dyan? Inay, huwag po kayong lalapit. Hindi yan tao. Pero hindi siya nakinig. Tumakbo siya papunta sa akin. Paglapit niya sa lalaki, biglang tumakbo ito papalayo at tumalon sa likod ng bakod. Hingal na hingal ako. Nilapitan ko si inay at niyakap. Ano ba yan, anak? Inay, dumarating na po sila. Sabi ko naman dito. Kinabukasan kinausap ko si Mang Umpong. Sabi niya, panahon na raw para dalhin ko sa santuwaryo ang lugar kung saan unang nagsasanay si Lolo bilang gabunan. Sumama ako sa kanya. Nakarating kami sa isang lumang kuweba sa paanan ng bundok. May lumang ukit sa gilid ng bato. Mukha ng tao, may mata pero walang bibig. Alfonso, dito ka magpapalakas. Dito mo rin malalaman kung kaya mo talagang panindigan ang iniwan ni Teban. Sa loob ng kuweba, may lumang upuan na yari sa ugat ng puno ng balite. Pinaupo ako ni Mang Umpong. Sa harap ko may 3 bagay. Baston, kutsilyong gawa sa bato at itim na palanggana na may tubig.
Alin sa tatlong yan ang pipiliin mo? Tanong niya. Bakit naman po? Yan ang unang hakbang. Kung pipiliin mo ang baston, pipiliin mong lumaban. Kung kutsilyo, pipiliin mong kalimutan at lumaban sa sarili mong paraan. Kung tubig, pipiliin mong takasan ang lahat. Tumingin ako sa bawat isa. Nanginginig ang kamay ko. Pero hindi sa huli. Kinuha ko ang baston. Pagkahawak ko sa baston, biglang lumakas ang hangin sa loob ng kuweba. Umikot ang tubig sa palanggana kahit walang humihipo. Ang mga ilaw ng alitaptap sa kisame ng kuweba nagliwanag. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lolo. Punso anak, anak ng lahi ko. Hindi lahat ng ipinanganak sa dilim ay nakatadhana sa kasamaan. Tumulo ang luha ko. Naramdaman ko ang kamay ni Lolo sa aking balikat kahit wala siya roon. Hindi ko alam kung papaano pero sigurado akong nasa paligid lang siya. At dito na nga. Natanto ko ang lahat. Hindi na ako ang dating Alfonso na takot sa dilim. Ako na ngayon ang bantay sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na gustong pumasok sa ating mundo. Matapos kong piliin ang baston, parang may bigat na pumatong sa aking dibdib. Hindi takot, hindi kaba, kundi parang responsibilidad na alam kong hindi ko na pwedeng takasan pa. Si Mang Ompong tahimik lang na nakatingin sa akin habang pinagmamasdan ang baston na hawak ko sa aking kamay. Gawa ito sa isang klase ng kahoy na parang hindi kinakalawang na panahon. Sa dulo may ukit na simbolo. Hindi ko alam ang ibig sabihin pero parang pamilyar. Parang nakita ko na to dati sa aking panaginip. Alfonso, mula ngayong gabi, ikaw na ang bantay. Hindi lang basta tagapagmana. Ikaw na ang gabunang tatayo sa pagitan ng daigdig natin at mundo ng mga nilalang ng dilim. Pero hindi ko alam kung dapat kong gawin. Matuto ka at magsisimula na yan ngayong gabi. Bumalik kami sa bahay bago magtakip silim. Si Inay Minda, nag-abang sa may pintuan, halatang galing sa iyak. Nilapitan niya ako kaagad, hinawakan ang mukha ko. Anak, ano ginagawa mo kasama si Ompong? Huwag mo sanang sundan ang yapak ng tatang mo. Hindi ko siya sinagot. Tumingin lang ako sa kanya habang marahang hinaplos ang kamay niyang nakahawak sa aking pisngi. Huwag kang mag-alala, Inay. Hindi ako aalis. Hindi ko kayo iiwan. Pero kahit sinabi ko yon, alam kong may bahaging iiwan ko talaga. Hindi ang bahay kundi ang pagiging bata. Dahil ngayong gabi, hindi na ako pwedeng matulog nang hindi nakabantay. 11:00 ng gabi, nagising ako sa kaluskos sa bubungan. Hindi ito pusa, hindi rin ito hangin. Bumangon ako, isinuksok ko sa bewang ang pulang sinulid at ang maliit na salamin mula sa supot ni Mang Ompong. Hawak ko ang baston, lumabas ako ng bahay ng dahan-dahan. Sa labas, malamig ang hangin, masyadong tahimik para sa ganoong oras. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong tunog maliban sa pintig ng puso ko. Sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay, may nakatayong lalaki. Matangkad, payat, nakasuot ng pang-itaas na punit-punit. Nakatalikod siya. Alfonso. Nanigas ang katawan ko nang marinig ko ang pangalan ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Gusto mo bang makita ang lolo mo ulit? Lumunok ako. Hindi ako sumagot. Sumama ka sa akin. Nasa kabilang panig siya ng gubat. Inaantay ka niya. Tinutok ko ang baston sa kanya. Kung kilala mo si Lolo Teban, ano ang palayaw niya sa akin? Tahimik siya. Hindi sumagot. Kung hindi mo alam, wala kang karapatang gamitin ang pangalan niya. Biglang lumingon ang nilalang. Ang mata niya ay itim. Purong puti ang balat niya, parang balat ng patay, kulubot at kulay abo. Mas malakas ka na ngayon at mas matapang kaysa sa inaasahan namin. Pero hindi pa sapat yan para mailigtas mo ang iyong sarili. Tumalon siya patras, biglang nawala sa dilim. Huminga kaagad ako ng malalim. Tinignan ko ang baston sa aking kamay.
Nanginig ako pero hindi ako umatras. Alam ko nga, babalik siya. Kinabukasan pinatawag ako ni Camila. Pumunta ako sa kanya ng mag-isa. Sa kubo niya may mga halamang nakasabit sa bintana. Amorseko, lagundi, dahon ng banaba, amoy insenso sa loob. Umupo ka. Umupo ako sa banig sa harap niya. Inimpisan mo na ang landas, pero may kailangan ka pang malaman tungkol sa lolo mo. Anong tungkol po sa kanya? Hindi lahat ng gabunan ay pinapanganak. May iba pinili at si Esteban pinili rin. Pero hindi lang siya ang pinili. Siya ang isa sa ilang nakalaban. Si Amandagua, nang harap-harapan at nabuhay pa. Tumangulang ako. Pero ang presensya ni Amandagua hindi pa rin nawawala. Naglilihim siya sa katahimikan. Nagkukubli sa balat ng tao at isa sa mga kilala ko, pinasok na niya. Napakunot ang noo ko. Po, sino naman po? Hindi ko pa masasabi, pero kailangang matuto kang makakita. Kaya ngayon, bubuksan natin ang paningin mo. Ipinikit ko ang mata ko habang pinapahiran ni Camila ng langis ang aking noo. Naramdaman kong umiinit ang paligid, parang may binubulong sa tenga ko. May narinig akong sumisigaw mula sa malayo, pero hindi ko alam kung saan galing. Pagmulat ko, nabigla na lang ako. Ang paligid ng kubo ay iba na. Ang mga halaman kumikilos. Ang pader parang humihinga. Si Camila, iba na ang anyo. Hindi pangit, kundi maliwanag. Parang siya'y hindi albularyo kundi diwata. Ngayon, makikita mo na sila sa tunay nilang anyo. Tumango ako at naramdaman ko ang bigat ng baston sa aking kamay. Bumalik ka na sa inyo, Alfonso. Malapit nang bumalik si Amandagua. At sa pagkakataong ito, hindi na si lolo mo ang gusto niya, kundi ikaw na. Habang pauwi ako, bigla kong naamoy ang sunog. Hindi mula sa bahay namin, kundi mula sa kabilang kalsada. Tumakbo ako. May mga tao sa paligid ng kubo. Napapasigaw, nakaamba ang tubig at may umiiyak pa. Naku po si Selo, nasa loob pa. Narinig ko yun mula sa isa sa mga kapitbahay. Selo! Sigaw ko. Walang sumagot. Pumasok ako kahit hinaharang ako ni Aling Petra. Wag! Nasusunog na! Alfonso! Pero hindi ako tumigil. Pumasok pa rin ako. Sa loob nakita ko si Selo. Nakatayo lang siya sa gitna ng nagliliyab na sala. Hindi siya nasusunog pero ang mata niya puting-puti. Selo! Ngumiti siya. Huli ka na, sabi niya. Tumalon siya papunta sa akin. Itinaas ko ang baston. Tumama siya rito at tumilapo na. Tumama ang likod niya sa dingding, ngunit imbis na masaktan, natawa lang siya. Hindi mo pa alam kung sino ang tunay mong kalaban, Alfonso. Bigla siyang naglaho. Sa kanyang iniwang lugar, may marka sa may sahig. Parang letra na may buntot na mahaba. Lumabas ako at hingal na hingal. Lumapit si inay, tiyakap niya ako. Nasaan si Selo, anak? Wala na siya, nay. Hindi na siya si Selo. Nagsimula ng manahimik ang baryo matapos ang sunog. Pero hindi ako matahimik. Sa panaginip ko, paulit-ulit ang boses ni Lolo. At ngayong nagising na ako, wala na akong balak na pumikit. Ilang linggo na ang lumipas matapos ang sunog sa bahay nila Selo. Pero ang katahimikan sa baryo namin ay hindi na bumalik. Araw-araw may kakaibang nararamdaman ang mga tao. May mga alagang hayop na bigla na lang nawawala. May mga sanggol na nilalagnat na parang kinakalabit ng di nakikitang kamay. May mga matatanda na hindi na nagigising. Lumalalim ang gabi. Lumalakas ang takot. Ako naman, hindi na rin makatulog ng maayos. Tuwing pipikit ako, bumalik ang imahe ni Selo. Ang anyo niyang wala na sa sarili, na parang sinapian ng kadiliman. At yung markang iniwan niya sa may sahig bago siya naglaho. Ang letra na parang letter A na may buntot. Paulit-ulit kong nakikita kahit nakadilat ako.
Amandagwa? Bulong ko minsan habang nakatingin sa langit na walang bituin na. Hindi siya nagkukubli, paparating na siya. Kinausap ko si Mang Ompong kinabukasan. Handa na ako. Sabi ko, hawak ang baston ni Lolo Teban. Handa saan? Sa huling laban. Hindi ako pwedeng matulog habang pinapanood lang ang mga tao rito na unti-unting nawawala. Alfonso anak, kung lalaban ka dapat buo ang loob mo. Hindi mo na kayang umatras pagkatapos neto. Hindi na ako maatras mula noong kinuha nila si Lolo. Kung ganon, mamayang gabi, sa lugar kung nasaan ang unang nagharap sina Lolo mo, sa likod ng punso ni Camila, doon ka nila sasalubungin. Bumaba ang dilima. Magsasara na sana ang tindahan sa palengke pero tila may bumubulong sa hangin. Kahit ang mga ibon hindi na umuuwi sa pugad. Ramdam ng lahat na may darating. Pagkarating ko sa may punso, naroon si Camila, nakasuot ng itim balabal, hawak ang tuyong sanga ng kawayan. Ang gabing ito ay gabing walang bituin, gabi ng pagtimbang ng kapangyarihan. Sabi niya. Tumingin ako sa paligid. Napansin kong may 4 na matandang lalaki sa may kadiliman, mga tagabantay ng santuaryo. Tahimik lang sila pero ramdam ko ang lakas na bumabalot sa kanila. Tumayo ako sa gitna ng bilog. Humawak ako sa may baston na pinikit ko ang aking mga mata. Lolo, kung naririnig mo na ako, bigyan mo ko ng lakas. Nang dumilat ako, narinig ko ang yapak mula sa kadiliman. Mabagal at mabigat. Si Selo. Pero hindi na siya si Selo. Ang katawan niya ay may namumutok na ugat na kulay itim. Ang balat niya parang sapin ng ahas. Ang mata niya hindi na kulay puti, kundi pula na parang apoy. At mula sa likod niya, lumabas si Amandagwa. Malaki, mabaho. Ang katawan ay parang kinulapol ng laman ng bangkay. Sa bawat hakbang niya, namamatay ang damo sa paligid. Alfonso, apo ng gabunan. Ngayon ikaw naman ang susubok. Sa huli lahat kayo sa amin pa rin babagsak. Itinaas ko ang bastona. Tumibok ito sa aking kamay, parang may sariling pulso. Nanginginig ang ukit sa dulo. May narinig akong sigaw. Hindi ko alam kung saan galing o sa ibang panig ng mundo ba. Hindi mo kami pag-aari, sigaw ko. Tumakbo si Selo sa aking direksyon. Bitbit niya ang matalas na kuko na parang bakal. Tinamaan ko siya ng baston sa may tiyan. Umusok ang balat niya. Sumigaw siya pero bumangon ulit. Dumapo siya sa taas ng punso. Mabilis, parang wala ng buto ang katawan. Bigla namang nagsalita si Camila. Alfonso, gamitin mo ang pulseras. Sa dugo ng iyong lahi, bubukas ang kapangyarihan. Tinanggal ko ang pulseras sa kaliwang kamay ko. Itinali ko ito sa bastona. Napansin ko nga nagbago ang kulay ng kahoy. Mula sa kayumanggi, naging kulay abo. Tumalon si Selo papunta sa akin. Pero bago siya makalapit, itinuro ko ang baston sa lupa. Sumabog ang liwanag. Napasigaw si Selo. Ang katawan niya ay unti-unting natutunaw, naging abo, nawalan ng anyo. Si Amandagwa hindi natinag. Mas pinili mo ang liwanag, pero hindi ka patapos, Alfonso. Lumapit siya sa akin. Tinuro ko ang baston sa kanya. Tumama ako ng 1, 2 hanggang 3 beses, pero parang wala siyang nararamdaman. Hindi mo ko matatalo sa lakas lang ng bata. Tumigil ako, huminga ng malalim. Inalala ko ang sinabi ni Lolo. Hindi sa lakas ko nakamit ang tagumpay, kundi sa pagpili ko ng tamang panig. Sabi niya noon. Isinara ko ang mga mata ko. Kung totoo kang ang nilalang ng kadiliman, ipapakita ko sa iyo ang liwanag ng lahi ko. Itinuro ko ang baston sa langit. Gabo ng tagapagtanggol, ako si Alfonso, apo ni Esteban, at pinili kong ipagpatuloy ang kanyang panata. Tumunog ang bastona.
Tumirik ang liwanag sa paligid. Ang mga puno tila napuno ng apoy. Ang lupa ay umuga. Napasigaw si Amandagwa. Sa huling pagkakataon, nakita ko siyang napaluhod. Kumapit siya sa lupa. Mali ang pinili mo, Alfonso. Hindi. Sa huli, dilim pa rin ang mananalo. Itinuro ko sa kanya ang baston. Hindi, kung may mga tulad naming hindi sumusuko. Isang huling sigaw, isang liwanag, at pagkatapos, katahimikan. Nagising ako sa sariling kama. Si inay nakaupo sa gilid, pinupunasan ng aking pawis. Anak, salamat at bumalik ka na. Ligtas na po ba ang lahat? Tanong ko. Tumango siya habang naiiyak. Salamat sa iyo anak at sa lolo mo. Pagkatapos noon bumalik sa normal lang takbo ng buhay sa baryo. Walang nawala, wala nang kaluskos tuwing gabi. At higit sa lahat, wala nang ang pangalang Amandagwa sa paligid. Nilibing namin sa ilalim ng punong mangga ang baston ni lolo, kasama ang pulseras. At sa tuwing uupo ako doon parang naririnig ko pa rin ang boses niya at nagsasabing, Hindi lahat ng gabunan ay halimaw. Minsan, sila ang tunay na tagapagligtas ng bayan. Ang ating pagkatao ay hindi nasusukat sa dugo o lahi. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa mga disenyong ginawa niya. Lalo na kapag kailangan niyang pumili sa pagitan ng sarili at ng kabutihan para sa mas nakakarami. Minsan ang taong kinatatakutan ng marami ay siya palang tagapagligtas. Huwag agad husgahan ang isang tao base sa anyo o pinanggalingan. Mas mahalaga kung paano siya lumaban para sa tama. Ako po si Alfonso Galvez at taos-puso akong nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay ng boses sa kwento ng aking pamilya. Isa rin po itong paraan ng paalala sa kabayanihan ng isang lalaking buong buhay kong hinangaan. Si Lolo Teban, ang gabunang hindi kailanman yumuko sa kadiliman. Maraming salamat din po sa lahat ng mga tagapakinig. Sana'y naiparating ko ang aral at halaga ng paninindigan kahit sa gitna ng takot, kahit sa mundong puno ng hiwaga. Mabuhay po tayong lahat.